Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, Suratul Naba. Tuloy natin yung pagtalakay. InsyaAllah. So natapos na natin yung unang 16 na aya. Hanggang doon sa Jannatin Al-Fafa. At ngayon yung sumunod na bahagi, yung tungkol naman sa araw ng paghuhukom. Tungkol doon sa araw ng paghuhukom. Okay, so yung sumunod na aya, yung sa 17, Inna yawmal fasli kana miqata. Tunay ng araw ng, di ba natalakay na natin to sa mga pangalan ng araw ng paghuhukom, fasl. Araw ng pagdidesisyon o araw ng pagdedetalye. Ito raw ay miqat. Miqat sa kahulugan na mawqut. Diba, inna salata kanat alal mu'minina kitaba mawquta. Sa kahulugan na may takdang oras at miqat, takdang lugar. So pwede rin magiging ganun. Tapos yung sumunod, 17 yun, di ba? 18, Yoma yunfaku fis suri fata'tuna afwaja. Sa araw na iihipan ng trompeta at ta'tun, kayo, yung tinutukoy ni Allah, kayo ay darating ng afwaja. Ito rin afwaja doon sa Suratul Nasr, di ba? Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. So ano ibig sabihin nito? Maramihan. So may mga salita sa Quran na ulit-ulit lang. Kung alam mo ibig sabihin niya sa isang aya, yun din yung kahulugan niya sa isa pang aya. Liban na lang inshallah sa iba pang mga pagkakataon. Kaya nga yung di ba? Yung yashhaduhul muqarrabun, doon sa Suratul Mutaffifin, yung unang nabanggit na muqarrabun, yung mga anghel. Pangalawang muqarrabun na tinutukoy, yung mga malalapit kay Allah ng mga tao. So depende rin sa kung ano yung tafsir niya. Pero usually ganito. Kung ano yung kahulugan sa isang aya, yun din ang kahulugan sa iba pang aya. Wafutihatis sama'u fakanat abwaba, at bubuksan daw ang langit at ito ay magiging parang mga magiging parang mga pinto o lagusan, abwaba. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, at ang mga jibal, ang kabundukan ay suyirat, kumbaga gagalaw o paalisin at sila ay magiging parang saraba. Sarab, ito yung sa disyerto, yung mirage, yung guni-guni. Sa pag nakita mo yung bagay na mainit, nakita mong gumagalaw ito, may makikita ka doon iba't ibang hugis. So makikita ng tao yung bundok, biglang naglaho. Akala niya may bundok pa, pero wala na pala. At yun nga, inna jahannama kanat mirsada, tunay na ang impyerno ay mirsad. Mirsad, ibig sabihin, yung lugar ng paghihintay, pag-aabang. So yung impyerno nakaabang sa mga papasok dito para pinsalain. Littagi na maaba, ito para sa mga makasalanan ay lugar na babalikan nila. O lugar na, kumbaga, titirahan nila. Labithina fiha ahqaba. Mananatili sila rito ng mahabang panahon. Ahqab. La yadukuna fiha barda wala syaraba, hindi sila makakatikim dito ng anumang lamig o inumin. Doon sa impyerno, illa hamiman wa gassaka, liban na lamang sa hamim at gassak, na matatalakay pa natin sa tafsir inshallah. Jazaaw wifaqa, gantimpala na nararapat. Kasi ang jaza nga pwedeng masama o pwedeng mabuti. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sila kasi hindi sila naghahangad ng pagtutuos. Wa kadzabu bi ayatina kidzabat. Nagpasinungaling sa aming mga tanda ng matinding pagpapasinungaling. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. At ang lahat ng bagay ay binilang namin sa isang aklat. Ibig sabihin lahat nakalista. Faduku falan nazidakum illa adaba. Kaya tikman ninyo ito. At wala kayong, wala kaming idaragdag sa inyo, liban na lamang sa parusa
waliyadu billah. So yung pangalawang bahagi ng Suratul Naba ay tungkol sa araw ng paghuhukom at tungkol sa impyerno. Kasi yung sumunod na bahagi ay tungkol naman na sa mga mananampalataya. Alhamdulillah, at ang kanilang kalagayan doon sa paraiso. So ngayon, tafsiru yawmal fasli wa tafsilu ma fihi. Ang paliwanag kung ano ang yawmul fasl at anong nilalaman nito. Yaqulu ta'ala mukhbiran an yawmil fasli wa huwa yawmul qiyamah. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabi niya ito tungkol sa yawmul fasl at ang tinutukoy nga niya na ito ay ang yawmul qiyamah. Ang mismong yawmul qiyamah. Sa yawmul fasl, innahu muakkat bi ajalin ma'dudin la yazadu alayhi wa la yankusu minhu wala yu'lamu waqtuhu ala ta'yin. O tama, ya'lamu pala. Wala ya'lamu waqtahu ala ta'yini illallah. So, ang yawmul fasl daw ay yawm na, araw na mawqut o muakkat pala. Muakkat. Kumbaga, nakatakda na yung kanyang oras. Muakkat bi ajilin ma'dud. Nakatakda ng kanyang oras sa takdang panahon. At hindi ito, kumbaga, madaragdagan o mababawasan. Kumbaga yung pagdating nito, hindi na maaantala o hindi na mapapaaga. At walang nakakaalam tungkol sa oras na ito, kung kailan ito, alat ta'yin, liban na lamang kay Allah. Kama qala ta'ala, katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wama yuakharuhu illa li ajilin ma'dud. Na hindi raw ito, kumbaga, maipagpapaliban. Ito ay tiyak na darating sa oras na tukoy. Wama yuakharuhu illa li ajalin ma'dud. Nandun ito sa chapter 11 verse 104. Tapos din, meron pang isang aya, yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja, yung sumunod nga na aya dito, na ito na yung araw na iihipan, yunfakhu, majhul ito. Iihipan dito ang sur, ang trompeta, at kayo ay darating ng maramihan. Sinabi ni Mujahid rahimahullah, zumaran. Kumbaga maramihan at syempre mangangahulugan din ng grupo-grupo, na malalaking grupo, na sharing kahulugan nung zumar. Mga grupo. At sinabi ni Ibn Jarir rahimahullah, ya'ni ta'ti kullu ummatin ma'a rasuliha. Yung nga, afwajan, grupo-grupo, kasi sabi ni Ibn Jarir rahimahullah, darating ang bawat umma kasama ang kanilang mga sugo. Kanya-kanyang mga sugo. Kaya nga diba sa maraming mga hadith, so nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang sugo na may kasamang ilang daang tao, tapos may sugo, naglalakad mag-isa. Tapos nakita daw siya doon sa malayo ng napakalaking itim. Ibig sabihin, napakaraming grupo ng mga tao. Tinanong niya si Allah, yan ba ang aking umma? Hindi. Yan ang umma ni Musa alayhis salam. Pero tumingin ka doon sa kabila, andun ang umma mo. Nakita nga niya na mas marami pa ang kanyang umma kaysa sa ano pa mang umma ng naunang mga propeta. So darating sila kasama ang kanilang mga sugo na ipinadala sa kanila. O propeta. Katulad sinabi ni Allah doon sa Quran, yawma nad'u kullu unasin biimamihim. Sa araw na iyon, natatawagin namin ang mga tao, lahat ng tao, kasama ang kanilang imam, kasama ang kanilang pinuno. Siyempre, ang pinuno na ito ay ang mga propeta na ipinadala sa lugar nila at panahon nila. Binanggit ni Imam al-Bukhari, tungkol dito, yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja, mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainan nafkhataini arbaun. Ang pagitan daw ng dalawang pag-ihip na ito ay 40. 40. At ano itong 40 na ito? Qalu arbauna yawman. Ano ito? 40 days? So, nagtanong yung mga sahaba, 40 days ba ito?
Qala abait. Sasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi si kumbaga, iniulat ito ni Abu Huraira na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa pagitan daw ng dalawang pag-ihip, di ba dalawang pag-ihip yun? 4 na po. So nagtanong yung mga tao kay Abu Huraira. Si Abu Huraira ang tinanong, 40 days ba yun? Sabi niya, abait. Hindi niya alam, sabi niya. O dito sa translation, nilagay no comment. Ayaw niya magsabi kung yes or no. Pero nagtanong uli mga tao, arbauna syahran, 40 months, ganun pa rin, abait, sabi ni Abu Huraira. Arbauna sana, 40 years, sabi ni Abu Huraira, ganun pa rin, abait. Thumma, yunzilullahu minas sama'i ma'an, fayambutuna kama yanbutu al-baql. Laysa minal insani shay'un illa yabla, illa adman wahidan, wa huwa ajbud dhanab, wa minhu yurakkabu al-khalqu yawm al-qiyamah. Ibig sabihin yung pagitan ng ng una at pangalawang pag-ihip, sinabi lang 40, pero walang nalalaman si Abu Huraira kung ilan ba ito. 40 days, 40 months, o 40 years. Lahat yung tinanggihan niya na sabihin. Pero sinabi lang niya, ang nalalaman niya tungkol dito ay yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pagkatapos ng 40 na ito, magpapadala daw si Allah mula sa langit ng tubig. At sa pamagitan ng tubig na ito ay, kumbaga, yanbutul bakal. Fayanbutuna kama yanbutul bakal. Parang tutubo. Tutubo daw yung tao mula sa libingan na parang katulad ng kung paanong tumutubo yung halaman mula sa buto. Yung pag nagtanim ka ng buto, tutubo yung halaman. Di ba may dalawa pang klase ng halaman, di ba? Depende sa pagtubo niya mula sa buto. Yung monocotyledon tsaka dicotyledon. So, parang ganun. At ang bawat kumbaga, tao raw ay ganun nga si sibol. At ang bawat bahagi, pagkamatay ng tao, di ba? Pagkamatay ng tao, ang bawat bahagi ng kanyang katawan masisira, mabubulok, liban na lamang doon sa nag-iisang buto. At ito raw yung huwa, ajbud dhanab. Ito daw yung dulo ng kanyang, yung literal na kahulugan niya, buntot, kumbaga, yung dulo ng buntot ng tao. So, yung scientific term para dito, yung coccyx na tinatawag. Yung coccyx, nasa dulo siya, yung nasa may ibabaw ng puwet. Kapag, parang siya, basta nasa ilalim ng balakang. Basta nasa pagitan, kumbaga yung guhit ng puwet na doon siya sa itaas. Kung meron mang buntot yung tao, nandun siya, kumbaga. Doon siya magiging konektado. At mula nga rito ay bubuuhin muli ang nilikha sa araw ng paghuhukom. So yun lang yung nalalaman ni Abu Huraira. Hindi niya nalalaman kung ano yung kahulugan ng 40 na yun. At maaring hindi na rin niya tinanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hindi na rin sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sumunod na aya, wafutihatis sama'u fakanat abwaba, at bubuksan ng langit at ito ay magiging parang mga lagusan. Ay turukan wa masalikun linuzulil malaika. Na magbubukas daw ang langit at ito ay magkakaroon ng mga daan para sa pagbaba ng mga anghel, para sa pagbaba ng mga anghel. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. At paalisin nga yung mga bundok, aalisin ng mga bundok na para bang, kumbaga, kaya siya tinawag na saraba, nakita mo siya ngayon.
Tapos sa bilis na nawala siya, na nawala yung yung bundok. Akala mo nandun pa rin siya pero wala na siya talaga. Ang tawag doon after image. So may nangyayari kasi sa mata na nalilin lang din kasi mata eh. Merong nakita yung mata dito. Pero pagtingin niya dito, yung kung ano yung nakita niya dito, nandun din nakikita niya sa kabila. So merong naiiwan na nakarehistro sa mata ng tao na imahe, pero wala na talaga doon yung kanyang nakikita. Kaya siya tinawag na sarab. So maano din ito eh. Maaaring nangangahulugan ito ng kung gaano kabilis mangyayari yung pagkawala ng kabundukan. Diba magiging magiging katulad ng nangyari nung hiniling ni Musa alayhis salam kay Allah na makita niya si Allah nung ginawa ni Allah, nagpakita siya sa bundok at yung bundok nawala. Naging alikabok. Ano bang doon? Terminology. Basta naging alikabok, na-disintegrate. Kumbaga, naglaho. At doon naramdaman ni Musa alayhis salam yung kapangyarihan ni Allah, hinimatay siya. So ganun yung mangyayari. Yung katulad ng sinabi nga ni Allah, ano bang aya ito? Wataral jibala, tasabuha jamidatan. So nakikita mo ang bundok at inaakala mo na ito ay jamida. Inaakala mo na ito ay matatag. Inakala ng tao na ito ay matatag, wahiya tamurro marras sahab. Pero darating ang panahon na ang kabundukan na inakala natin matibay at matatag. Darating ang araw, ito ay kumbaga gagalaw o tamurro kasi parang maglalakad o kumbaga hahayo, aalis na parang ulap, na katulad ng ulap. So yung ulap, maaring, yung titignan kasi natin yung ulap, minsan di ba static siya. Pero maaari rin mangyari na yung ulap gumagalaw ng mabilis, lalo na pag malakas yung hangin. So pwedeng ganon. Ganon siya, kabilis na mawawala. So ito binanggit doon sa chapter 27 verse 88. Ganyan din sinabi ni Allah, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Di ba? Anong sura to? Suratul Qari'ah. At sa araw daw na yon, ang mga kabundukan ay magiging katulad ng ehen, yung wool, yung balahibo ng yung balahibo ng tupa. Kumbaga yung balahibo ng tupa kapag ito ay tinipon, so parang siya, parang dikit-dikit siya pero wala na siyang halos wala siyang volume talaga na matuturing. Pag inihipan ng hangin yun, dadalhin lang yun ng hangin. So ganun na mangyari sa kabundukan. Wakala hahuna fakanat saraba, at sinasabi rin tungkol sa kung paano ang mga kabundukan ay magiging saraba, parang guni-guni. Ay yakayyalu ilan nadiri annaha shay'un walaysat bi shay'in. Wa ba'da hada tadhabu bil kulliyati fala ayna wala athar. Na sa kahulugan nung para itong guni-guni. Kasi maaring, kumbaga para sa tao na nakakakita sa bundok, akala niya bundok ito. Pero wala talagang bundok doon. Kumbaga nawala na nga yung bundok. Kanina meron, tapos biglang nawala. Maaring ganun. Maaring ito inalis na talaga ng buong buo. At wala nang makikita na anumang bakas ng bundok na ito. Kasi magiging napakadali lang para kay Allah na alisin ang bundok na ito sa araw ng paghuhukom. Kaya hindi katulad ng sinabi ni Allah, nandun dito sa chapter 20 verse 105 to 107, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. Tinatanong kanila tungkol sa kabundukan, فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. Ang kabundukan ay dudurugin ito ni Allah ng matinding pagkadurog. Magiging powder. Kumbaga, isipin niyo yung kabundukan. Walang nakakagawa ng ganito na magiging powder yung kabundukan. Kahit anong ibagsak ng tao na bomba sa anumang bundok, siguro mababasag yung bundok o, di ba, babagsakan ng atomic bomb yung bundok, pero hindi yun mawawala ng tuluyan. Hindi yun mawawala ng tuluyan. Pero si Allah kaya niyang gawin yun. Fayadharuha
kaan safsafa. At dudulutin ni Allah na yung kabundukan nga ay magiging kaan safsafa. Na yun nga, magiging alikabok na lang siya na pino. La tara fiha iwajan wala amtan. At kapag nawala ni mga bundok, wala kang makikita na anumang, kumbaga, magiging patag eh. Magiging kaan safsafa, pagiging patag. At kapag naging patag yun, wala kang makikitang hukay o anumang lugar na paliko. Kumbaga, wala nang lugar na paliko o palalim o pataas, pantay na pantay talaga. Hindi katulad ng lupa ngayon, di ba? Yung lupa ngayon, kahit kitang-kita natin yung kapatagan, di ba? Puro palayan, di ba? May pataas pababa pa rin yun kahit papaano. Pero pag ginawa ito ni Allah na tinanggal yung mga bundok, ubos talaga yun. So magiging pantay na pantay ang lupa. At yung nga sumunod na nabanggit dito, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. Sa araw na iyon, nadudulutin namin na mawala ang mga kabundukan at makikita mo ang lupa na bariza. Bariza na, kumbaga, malinaw mo siyang makikita, na patag na patag. Hindi katulad ngayon, halimbawa, titingnan natin yung lupa, maring may sagabal eh. May nakaharang na puno, may nakaharang na mataas na lupa, may burol. Pero doon, pag nangyari na ito, pantay-pantay na lahat. Wala kang makikitang anumang lugar na mataas o mababa, pantay. Parang nakatingin sa yung patag na patag talaga na lugar. At nga sumunod na aya, inna jahannama kanat mirsada, tunay na ang impyerno ay mirsada. Tunay na ito ay lugar ng paghihintay o pananambang. Kumbaga, naghihintay ang impyerno ay mursidatun muiddatun. Na ito raw ay naghihintay at ito raw ay nakahanda. Hindi ito magugulat kapag pinasok na doon yung mga tao sa impyerno o hinagis, itinapon sila sa impyerno, hindi magugulat ang impyerno. Matagal nang naghihintay ang impyerno. Matagal nang naghihintay, nakahanda ang impyerno. At yun nga, litagi na maaba, yung sunod na aya, ito daw para sa mga tagin, wahum al-maradata al-usat al-mukhalifuna lirrusul. Sila raw yung pinakamatinding sumusuway sa mga sugo. Ibig sabihin, kinakalaban talaga nila yung mga sugo. Abu Jahal, sina Ubay bin Khalaf, yan, sila. At iba pang mga katulad nila. At maaban ay marjaan, munkaliban, wa masiran, wa nuzulan. Ito para sa kanila ay magiging lugar ng pagbabalik, di ba? Natalakay natin yung di ba? Doon sa Suratul Ghashiyah, yung Iyab. So ito, Maab, related ito rito. So ito yung lugar ng kanilang nababalikan nila. Ibig sabihin, lugar na kanilang uuwian, lugar na magiging bahay, lugar na magiging huling tahanan nila, huling hantungan. Hindi ang libingan ang huling hantungan. Ang tunay na huling hantungan, paraiso o impyerno. Yung nga, tinatawag lang ng mga tao na inihatid na sa huling hantungan, hindi yan ang huling hantungan. Ang huling hantungan sa paraiso o impyerno. Kaya minsan dapat yung Muslim maingat din sa mga terminolohiya, di ba? Magbabalita ka. Inihatid na sa huling hantungan si Dolphy. Kaya hindi yun ang huling hantungan. May huli pang hantungan, mas mahuli pa doon. Again, di sinabi ni Allah, labithina fiha ahqaba, mananatili sila rito ng ahqab, ay makithina fiha ahkaban, wahiya jam'u hukbun, wahuwal muddatu minaz zaman. Mananatili raw sila rito ng ahkab, ilang mga hukab, na isang panahon, yung ahkaba na tinutukoy dito. Pero syempre nalalaman natin
mula rito, sa may karugtong nun. So sinabi ni Khalid bin al-Ma'dan o Ma'dan tungkol dito, hadhil aya wa qawluhu ta'ala, ang aya na ito, labithina fiha ahqaba, at yung isa pang aya na kumbaga sinabi ni Allah, illa ma sya'a rabbuk, liban na lamang sa naisin ng iyong Panginoon. So, ibig sabihin, sa parehong aya na ito, tinutukoy ng tao ay mananatili sa impyerno unang-una sa kagustuhan ni Allah. Kung kailan niya gustong manatili o hanggang kailan niya gugustuhin na manatili doon yung tao. Pero yun nga, illa ma sya'a rabbik fi ahli tauhid. So para doon sa siyang mga tao na kumbaga, nasa ba yun? Illa ma sya'a rabbuk pala, illa ma sya'a rabbuk, na itong bagay na ito ay tumutukoy sa mga tao na naniniwala sa tauhid. Warawahuma Ibnu Jarir, warawa Ibnu Jarir an Salim, sami'tu al-Hasan yas'alu an qawlihi ta'ala, labithina fiha ahqaba. So ito yung kung ano yung kinalaman nila sa isa't isa. So yung tao daw sa impyerno mananatili doon ng mahabang panahon, yung ahqab. Illa ma sya'a rabbuk, may kinalaman din dito. Pero yun nga, yung pangalawang aya, illa ma sya'a rabbuk, para sa mga naniniwala sa tauhid. Ibig sabihin, maaring mananatili sila ng ilang taon doon, pero eventually tatanggalin sila ni Allah sa impyerno at papasukin sa paraiso. Pero itong yung togi na maaba, sila itong binabanggit na labithina fiha ahqaba. Kaya tinanong ni Al-Hasan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong ibig sabihin nito? So sinabi niya, ammal ahqab falaysa laha iddatun illa al-khuludu finnar. Ang ahqab actually, wala itong, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala itong tukoy na bilang. Bagkus ang kahulugan nito ay ang pananatili habang panahon sa impyerno. Kaya ngayon mga mufassirin, binanggit nila din sa tafsir ng aya na ito yung illa ma sya'a rabbuk, kasi maaring meron pa ring mananampalataya papasok sa impyerno, di ba? Hindi sila kasama rito sa labithina fiha ahqaba. Sila ay mapapaloob dun sa aya na isa, yung illa ma sya'a rabbuk, doon sa chapter 11 verse 107. So nga, walakin dakaru annal hukab sab'una sana fi kulli yawmin minha ka-alfi sanatin mimma taudun. Pero meron din naman nagsasabi na ang hukab ay 70 years. Pero bawat araw nito ay katumbas ng 1,000 taon sa mga araw na binibilang natin dito sa mundo. Waliyadu billah. Napakahabang panahon pa rin to, kung ganun man yung kahulugan. Pero yun nga, mas papanigan natin yung binanggit kanina na hadith, na ito nga ay kumbaga pananatili ng tao kumbaga sa pangkalahatan ng pananatili dito. Mali pala. Teka, ulitin natin. Si Al-Hasan pala tinanong ni Salim. So si Al-Hasan ang nagsabi ng pagkakaunawa niya sa ahqaba habang panahon na pananatili sa impyerno. Pero syempre meron ding nagsasabi ng kahulugan ng isang hukba ay 70 years. Pero ang bawat araw nito ay katumbas ng 1,000 taon dito. Ilang taon din ito? Diba? Isang taon, 365 days, diba? O sabihin natin kada taon, 365,000. 365,000 times 70, ilan? Ilang milyong taon yun? Sige, compute mo, mabilis ba yung ilan? O di ang kinikilabutan, iniisip ko, isang araw nga lang, di ba? Hindi mo na matitiis yun dun, tapos ganun pa kahaba. Wag na lang, di ba? Wag na lang.
So ano man yung kahulugan ng Ahqaba, ito man ay, yun nga, katulad ng sinabi ni Hasan, pananatili ng tao sa impyerno habang panahon. O sa ganitong haba ng panahon. Wala pa rin talo ka pa rin Hindi mo siya, isipin mo, yung Ahqaba, ganito lang naman 70 years lang naman yun yung bawat araw, katumbas sa 1,000 taon dito sa mundo. Hindi mo pwedeng sasabihin yun Hindi mo pwedeng sasabihin. Kaya, mas mainam na umiwas na lang sa impyerno, insyaallah. Again, meron pang ibang pananaw dito. Waqala Sa'id an Qatada, inulat ni Sa'id mula kay Qatada. Qala Allah Ta'ala, labithina fiha ahqaba, mananatili sila rito ng ahqab. Wa huwa mala in kita'u lahu wa kullama mada hukbun ja'a hukbun ba'duhu. So ito, mas malapit yung sinabi ni Sa'id mula kay Qatada doon sa sinabi nila Hasan kanina. Oo, sinabi ditong ahqaba. Pero nangangahulugan pa rin ito na walang katapusan. Kasi ito ay hukbon na kapag matatapos, susundan pa rin siya ng isa pang hukbon. 70,000, ilan yung kanina? 70 years, di ba? 70 years. Pag natapos yun, susundan uli yun ng isa pang 70 years. Di habang panahon ka rin na nasa impyerno. Parang katulad yan dito, halimbawa, di ba? May tao may sentensya. Yung una niyang sentensya, 10 taon sa isang krimen. Tapos meron pa siyang isang krimen, may sentensya uli 10 taon. Tapos meron pa siyang isang krimen na naman 10 taon. Di 30 years siya sa kulungan. Kasi yung 10 taon na yun, hindi yun binibilang ng sabay-sabay Yung tig sa 10 taon na yun, hindi sabay-sabay na bibilangin. Ba, may kaso ka, isang murder, isang estapa, tsaka isang, halimbawa sabihin na lang natin na homicide. Kapag nakulong ka na ng ilang taon, di yung ibig sabihin na 3 kaso yun yung binunumang magkakasabay-sabay, magkakahiwalay yun. O natapos mo yung 10 taon, kahit binigyan ka pa ng time allowance kasi maganda yung yung ugali mo sa loob ng kulungan, bubunuin mo pa rin yung iba mong mga kaso. Kaya yung mga taong mayroong malalaking kaso, sa kulungan na tumatanda, sa kulungan na namamatay, waliyadu billah. Nga, sinabi rin, wadakara lana annal hukab thamanuna sana. Siyempre may nagsasabi din, hindi 70 years, 80 years. Pero nga, ang pinakamatibay dito, ito lang ang sinabi ni Al-Hasan at ni Qatada. At yung sinabi ni Rabi bin Anas tungkol dito, labithina fiha ahqaba. Ayan natin yung kasunod. La ya'lamu iddata hadhihi al-ahqab illallah. So wala raw nakakaalam ng bilang ng ahqab na ito liban kay Allah. Wa dhakara lana anna al-hukab al-wahid, anna al-hukb al-wahid 80 sana. At may nagsasabi na 80 years ito. Wa sanatu 360 yawman. Ngayon nga, kung ang isang taon ay 360 days, wa kullu yawmin ka alfi sanatin mimma ta'uddun, at kung ang bawat araw nito ay katumbas ng 1,000 taon natin dito sa mundo, ay hindi nga ito basta-basta na mga araw, waliyadu billah. Pero nga, siyempre, may kahulugan pa rin na ito ay pananatili na sa impyerno habang panahon. At para sa mga mananampalataya, illa ma sya'a rabbuk, liban na lamang sa nanaisin ng iyong Panginoon, waliyadu billah. So ito yung pagpapatuloy natin sa Suratun Naba, yung iba pang mga aya. Inshallah, pagkatapos nitong labithina ahqaba, yung susunod na aya sa kanya, la yadukuna fiha, di ba? Bardaw wala syaraba. So wala silang matitikman na anumang lamig o inumin dito. Ito na yung susunod natin tatalakay next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.